Ilang araw ng mainit na pinagpapiyastahan at laman ng talakayan ng mga netizens online, pati na rin ng iba't ibang media outlet si Gretchen Barreto. Ito ay matapos na madawit ang kanyang pangalan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagkakasangkot ni Gretchen Barreto sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Matatanda na taong 2020, unti-unti lumutang ang usaping pag-uugnay kay Gretchen sa sabong industry. Ang kanyang pagpasok ay nagsimula sa pamamagitan ng isang partnership sa negosyanteng si Charlie Atong Ang, isang kilalang figure sa larangan ng online e-sabong at nililink sa kanya. Noong November 2020, lumipad sina Gretchen at Atong sa Iloilo upang i-anunsyo ang pagpapalawak ng e-sabong sa rehiyon ng Panay. Sa isang public event, ipinahayag ni Atong na sila ni Gretchen ay business partners at walang anumang romantikong ugnayan sa pagitan nila, taliwas sa mga haka-haka ng publiko. Pagsapit ng 2021, mas lalong lumalim ang partisipasyon ni Gretchen sa sabong. Sa isang viral na derby event sa Cavite, makikitang siya mismo ang naglaban ng kanyang alaga, isang manok na pinangalanang Lady Tiger bilang bahagi ng Team Alpha ng Pitmasters. Ang kanyang mga kilos sa sabungan ay tinaguri ang galawang sabongera na nagpamangha sa marami dahil sa kanyang dating imahe bilang sosyal at elegante. Nag-viral din ang Instagram post ni Gretchen kung saan ipinakita niyang marunong siyang humuli ng manok na panabong. Sa lumipas na taon, madalas siyang manood at sumali sa iba't ibang cockfighting competition sa bansa. Sa katunayan, bukod sa presensyang physical si Gretchen, ay kabilang sa tinatawag na Team Alpha, isang grupo ng mga VIPs na konektado umano sa Pitmaster Group, ang umbrella brand ng e-sabong operations ni Atong. Ginamit ni Gretchen ang kanyang kasikatan upang i-promote ang e-sabong, isang online platform kung saan maaaring tumaya sa sabong via cellphone o computer. Ito ay naging bahagi ng Pitmasters Live na iniuugnay kay Atong Ang bilang isa sa mga pangunahing operator ng legal na e-sabong noon. Gretchen and Atong in e-sabong controversy. Ngunit habang lumalaki ang e-sabong, umusbong rin ang mga reklamo tungkol sa addiction, utang at social impact ng online betting. Isa sa mga pinakamalaking kontrobersya sa industriya ng sabong sa Pilipinas ang pagkawala ng 34 na sabongero. At sa gitna ng investigasyon ay lumitaw ang mga pangalan ni Atong at Gretchen bilang mga personalidad na konektado sa industriya ng online sabong. Taong 2022, nagkaroon ng Senate hearing tungkol sa pagkawala ng mga e-sabong agents o tinaguri ang missing sabongeros kung saan maraming katao ang naiulat na nawawala sa iba't ibang bahagi ng Luzon mula 2021 hanggang 2022. Si Atong ay isa sa resource person na ipinatawag sa Senado dahil sa alegasyong sa kanyang sabong arena huling nakita ang ilan sa di umano'y missing sabongeros. Ngunit mariin niyang itinanggi ang alegasyon at inihayag na siya raw ay biktima ng isang conspiracy na may layuning siraan ang kanyang pangalan at negosyo, lalo na mula sa iba pang e-sabong rivals. Hinarap ni Atong ang mga akusasyon ng trial by publicity at sinabing wala pang konkretong ebidensya tulad ng video, audio o dokumento upang patunayan ang mga aligasyon. Hindi naman nakatulong na si Gretchen ay matagal nang iniuugnay sa pangunahing mukha ng sabong industry. Dito na nga siya sumali sa usapin na mag-viral ang video ng kanyang banat kay Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang chairman noon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na nagsisiyasat sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Dito na nagpatut sa dahan sina Gretchen at Bato. Ginamit ni Bato ang hearing bilang tapatang ang e-sabong ay mayroong malaking problema ukol sa mga nawawalang sabongero, pati na rin sa mga isyong kriminal at addiction. At bilang bahagi ng Pitmasters Team Alpha at malapit kay Atong, aktibong inilahad ni Gretchen ang kanyang pananaw sa isang Instagram story habang tinatanong ni Bato si Atong sa iba't ibang issue ng missing sabongeros. Sa gitna ng hearing, nag-post ng video si Gretchen kung saan tinawag niyang nagpapasikat o nag-grandstand si Bato. Ang komentaryong ito ay umani ng reaksyon mula sa publiko, lalo na't isa ito sa mga pambihirang pagkakataon na nagbigay ng direktang pahayag si Gretchen ukol sa isyong pambansa. Ipinost din niya sa kanyang social media account ang screenshot ng balita tungkol sa mga pinagsasabi ni Bato laban sa kanya. Sinabi ni Gretchen sa tingin niya ay hindi karapat-dapat ito na manguna sa investigasyon sa kontrobersyal na e-sabong dahil isa din daw ang senador sa tumatalpak. Nagbanggit pa si Gretchen ng isang personalidad na may ugnayan sa World Pitmasters Cup kung saan may balance di umano si Bato. Kaya hinamon niya si Bato na handa siyang ibunyag sa harap ng media ang umano'y koneksyon nito sa e-sabong. Sa kanyang depensa laban sa patutsada sa kanya ni Gretchen, sinabi ni Bato na walang sapat na ebidensya na siya ay player ng e-sabong at binigyang diin ang moralidad sa kabila ng pera sa likod ng industriya.
Matapos ang insidente, ipinivate ni Gretchen ang kanyang Instagram account hanggang sa tuluyan niya ito na din-activate at hindi nahayagang nakialam pa sa usaping may kinalaman sa mga nawawalang sabongero. Gretchen linked to missing sabongeros case. Matapos ang mahigit 3 taong pagsisiyasat sa kaso ng mga nawawalang sabongero, muli itong pinag-usapan at agarang nakuha ang pansin ng publiko na sa mga bagong revelasyong lumutang. Bukod niya kay Atong, isa ang pangalan ni Gretchen sa ngayon muling dinadawit sa missing sabongeros. Ito ay dahil sa nakakaintrigang pahayag ng isang alias Totoy sa isang eksklusibong panayam kamakailan. Ipinakilala ni alias Totoy ang kanyang sarili bilang katiwala o mano ng mastermind sa pagdukot at pagpatay sa mga sabongero. Ang mga nawawalang sabongero ay sinakal o mano gamit ang alambre at ang mga katawan nila ay itinali sa sakong may buhangin at saka itinapon sa may Taal Lake. Kaya raw niyang ituro sa mga otoridad at pamilya ng mga biktima kung saan inilibing ang mga bangkay. Revelasyon pa ni Totoy, may mga drug lord din daw na inilibing sa Taal Lake at halos 100 na sabongero na raw ang ipinapatay ng tinutukoy niyang boss na umano'y siyang nag-utos sa kanyang mga kasamahan. At ang dahilan daw kung bakit pinapatay ang mga biktima, nahuli raw mga ito na nandurugan sa sabungan. Diin pa ni alias Totoy, may isang female showbiz personality na kasama raw sa sindikato ng mga sabongero. Hindi muna niya binanggit ang pangalan ng babae, pero sinabi niyang alam na ito ng mga kinauukulan. Tinukoy ni alias Totoy na ang babaeng ito ay kabilang sa mga alpha member, na nangangahulugang isa siya sa mga pangunahing miyembro o leader ng grupo na sangkot sa issue. Hindi na din idinetalye ng husto ni alias Totoy ang papel ng showbiz personality, pero kabilang umano ito sa 30 pulis at sibilyan na pinangalanan niyang dapat kasuhan. Nasa inner circle di umano ng mastermind ang binabanggit niyang showbiz personality. Ayon kay Totoy, ang babaeng showbiz personality ay palaging naruroon sa mga meeting o pagpupulong ng grupo. Bukod dito, sinabi rin niya na siya ang isa sa mga may malaking papel sa sindikato dahil siya ang may pinakamaraming nalalaman tungkol sa mga nangyayari. Ibig sabihin, malaking araw ang impluwensya at impormasyon na hawak ng babae sa loob ng grupo. Dagdag pa ni alias Totoy, handa na ang kanyang sinumpaang salaysay at isasampa ito sa oras na makompleto na niya ang lahat ng ebidensya. Sinabi rin niya na naghahanap siya ng mga taong maaaring magpatunay o sumuporta sa kanyang mga pahayag upang mapalakas ang kanyang mga aligasyon laban sa mga sangkot sa kaso. Mula sa pagiging suspect to state witness, para sa kaalaman ng marami, si alias Totoy ay isa sa 6 na security guards ng Manila Arena kung saan madalas ginaganap ang mga sabong. Siya at ang mga kasamahan niyang security guards ay kinasuhan ng kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng mga sabongero. Pinayagan ng Manila Court na magpiyansa ang mga security guard para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Pero kinansila ng Court of Appeals ang kanilang piyansa dahil sa kahilingan ng pamilya ng mga biktima. Ipinag-utos naman ng Department of Justice ang muling pag-aresto sa 6 na security guards. Nais maging state witness ni alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabongero dahil nangangamba raw siya sa kanyang buhay. Samantala, bagamat walang binanggit na anumang pagkakakilanlan, tila laging madali lamang para sa mga netizens na tukuyin ang female celebrities na dinadawit ni alias Totoy. Dito na lumutang ang pangalan ni Gretchen na sa hinala ng netizens ay siyang tinutukoy ng witness dahil rin marahil sa matagal na pagkakaugnay nito sa isang malaking personalidad na sa business ng sabong na walang iba kundi si Atong Ang at sa pagtuligsa niya noon sa pag-iimbestiga ng Senado tungkol sa mga nawawalang sabongero. Ang pagpapakilala ni Gretchen sa tao ay siya niyang business partner. At kaugnay nito, tumanggi muna magbigay ng pahayag si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nang tanungin ng media tungkol sa paglutang ng pangalan ni Gretchen bilang isa sa mga umano'y sabongerong posibleng sampahan ng kaso. Ayon sa kalihim, kailangan pa raw nilang beripikahin at balidahin ang maraming impormasyon bago sila makapagbigay ng opisyal na komento o aksyon hinggil sa issue. Subalit kinumpirma rin ng DOJ na may mga corroborating evidence na posibleng magpapatunay sa mga sinabi ng testigo kabilang ang posibleng mass grave sa ilalim ng Taal Lake na pinaghihinalaang pinagtapunan ng mga bangkay. At sa pagtatanong ng media kung may iba pang celebrity na sangkot sa kaso ng mga sabongero, makahulugang sumagot lang ang kalihim na basta there are others. Marami pa umanong big names ang posibleng sangkot sa mga nawawalang sabongero, subalit tumanggi itong magbigay ng mga karagdagang detalye o pangalan. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!